Ayon sa United Nations Convention on the Rights of the Child, ang lahat ng mga bata ay may karapatang maprotektahan laban sa karahasan. Ang karahasan ay maaring pisikal o mental, at sakop nito ang pananakit at pang-aabuso, pagpapabaya, pagmamaltrato at eksploitasyon, pati na ang sexual na pang-aabuso. Ayon naman sa World Health Organization, ang karahasan laban sa mga bata ay ang intensyonal na paggamit ng puwersa o kapangyarihan ng isang tao o ng isang grupo na maaaring magdulot ng kapahamakan sa buhay, kalusugan, pag-unlad at dignidad ng bata. Noong 2006, inilabas ng United Nations o UN ang UN Secretary General's Study on Violence Against Children. Idinedetalye ng ulat na ito ang mga uri ng karahasang nararanasan ng mga bata sa buong mundo. Nagbigay ng datos at impormasyon ng iba't ibang mga pamahalaan at organisasyon para sa pag-aaral na ito, pati mga kabataan ay aktibong nakisali sa proseso ng pag-aaral. Lumabas sa pag-aaral ang nakaalarmang bilang ng mga batang biktima ng karahasan. Bilang tugon, nagbigay ng 12 suwestyon ng UN sa mga pamahalaan kung ano ang maaari nilang gawin upang masugpo ang karahasan laban sa mga bata. Makaraan ng 5 taon, nais malaman ng UN kung paano tinugunan ng mga pamahalaan ang mga nabanggit na suwestyon. Itinalaga ng UN si Marta Santos Pais bilang Special Representative na magsisiguro na ang kampanya laban sa karahasan sa mga bata ay patuloy at nangyayari. Si Marta ay bumisita na sa iba't ibang mga bansa at ngayong Enero ay dito naman siya pupunta sa Pilipinas. Isang survey ang inilabas ng UN na naglalayong marinig ang karanasan at opinyon ng mga bata. At muli, mahalagang marinig ang tinig ng mga batang Pilipino. Dito sa Hotel H2O sa Manila Ocean Park, lungsod ng Maynila, nagtipon-tipon ng halos 40 mga bata upang pag-usapan ng 12 suwestyon. Sila ay nagmula sa 23 organisasyon mula sa 14 na lungsod at probinsya sa buong Pilipinas. Titingnan natin ngayon, 5 years after, ano na ba yung sitwasyon ng mga bata sa kasalukuyan. At napakahalaga nitong pagtitipon na ito dahil mahalagang naririnig ang boses ng mga bata, hindi ba? Karahasan na nararanasan ng mga bata, Bagamat seryoso ang usapin tungkol sa karahasan, hindi maaaring mawala ang masasaya at makukulay na paraan ng talakayan. Igrupo ang sarili sa apito! Kasama rin ng mga bata ang kanilang mga adult support upang gabayan sila sa konsultasyon. Ang ganitong event po, kung saan inimbitahan po ang mga bata na magtipon-tipon para pag-usapan ng kanilang mga karapatan ay isang malaking tulong para sa aming organisasyon sa kadahilan ng dito po matutuko yung mga karapatan nila or yung mga concerns and issues na sila din yung naaapektuhan. Para sa akin din po na nag-handle po ng mga bata. So, isa din po itong venue para po sa akin na makatulong sa mga bata na maprotektahan sila sa pang-aabuso na na-experience nila. Hindi, binitbit po kami, pinagtatadyakan, tapos nung